Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang 5 ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado, ano pong nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang and kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Sec Vince na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000. Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ng 150 million. Kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Kaya, So bihira kayo makakakita ng more than 150, di ba? 77 million, 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng 3 sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Bakit nagkasunod-sunod si Crising, si Dante, si Emong? Tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa casino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga Patek Philippe, kung ano-anong relo, at kung ano-anong kotse. You can just imagine, kung nagpatuloy ito, para tayo mga gago. Pero Senping, yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan Hindi, doon. yun na nga yung team niya eh. Yun ang lower eh. Si Dumasig, I think, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Parang siguro, taga-check. Hindi lab na LOB, LAB. Nag-isip eh, Yata nag-isip. Yun yata. Pero I mean sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung 5 yon ang lumabas sa, yung sila may mga aliases eh, sa casino. Tapos sila yung mga signatories eh. So, we go by where the evidence brings us eh, di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailangan kasama sila sa resibo. okay, Raymond. Last na lang sa akin. Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, do you think... Baikang pa lang yon. Oo, pero do you think hindi lang 2 senador ang pinag-uusapan natin dito? And I don't know. paano kung mas maraming senador pa nga ang I lumabas? don't know, mawalan kami ng quorum. Hindi sir, pero seriously talagang... No, seriously. Baka mawala ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso, Makukulong. hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang sabi ko nga, pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. No? I think our colleagues understand that. No? Where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? So yung probability na maraming senador yon kasi sabi nyo nga 355. I won't get there. No? Ikaw lang nagsabi, kaya sasabi ko lang, in answer to your question, kung ganun tayo dadalhin doon tayo dadalhin ng ebidensya, wala tayong magagawa. Di ba? Pero sa dado sa inyong determination na malaman lahat ang involved Well, dito, it's about time, ano? wala It's bang about effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman. Sir, lastly, Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami eh. It's about time na ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung magnitude, this is already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba?
2011, 15 years. Eh kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron Sorry, tayo. last na, sir. Sir, paano nga kung may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maaabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tsaka Sir, good morning. Doon sa may lang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung Yes. pangalanan doon ay mabubusisi ng gusto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy. Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator right now. Si Paano Senator itong- Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sa sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Tim. Okay. Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Mon Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin po mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators.
until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Usher? Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mayan, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa... Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These are kahapon... light moments lang ito. Pero dun sa naging complaint ng minority, dun sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, dun napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing, may escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas ng kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget. Marami na ako na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na kaltas noon, year in, year out. Okay. Sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal? One of the most challenging ito, actually. Kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung saka tutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya eh. Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Mukhang hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din na observation ni Secretary Dizon sa kanyang, based sa experience. At sir, panghuli na lang, sir. Ngayon kayo na ni Senate President Soto nasa posisyon. Do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe. Ako na nagtanong in behalf of Mabe. Yes, we elected Senator Loren na siya yung accounts chairman. At tubilis siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang tradition, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. So kayo pa rin. In the meantime, but eventually, I will relinquish yung chairmanship ng electoral reforms dahil nga isa lang dapat. So yung accounts, hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng staff backup na mga sanay na doon sa Senate building para mapadali
Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikman mo man lang na mag-opisina ron. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang carrot. So may target kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, Kailan, before 2028. Ganun pa rin. Kasi dapat yan, ang original timeline yan, yung yung third regular session ng 2022, dapat nandun na kami. Doon na magpupukpok sana si ano eh. Hindi nga nangyari kasi na COVID. Tapos wala na kami na abala. No? Ang titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion. Ano? Eh ngayon parang lumolobo na siya ng 31. Parang i-check nating mabuti kung bakit parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng budget. So si Ben Ramos hindi ba hihinga ng kahit affidavit kung may sakit po siya? Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal ng Kaya Senate. namin na niya na she was once Wala pa detailed akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. So kung hindi man siya makapunta, hihingan siya ng affidavit. Pero yun nga parang sabi ko, for humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.